Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nakakadakdang bumiyahe patungong Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang working visit na may mga mahalagang aktibidad sa United Nations sa New York. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magaganap ang biyahe ng Pangulo mula March 9 hanggang 10 kung saan inaasahang magbibigay siya ng mensahe sa special session ng UN General Assembly. Sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona na mahalaga ang biyahe ng Pangulo lalo na sa gitna ng kasalukuyang tensyon naman sa Middle East. Inaasahan ding hihikayatin ng Pangulo ang mga bansa na sangkot sa sigalot na bumalik sa negosasyon at igalang ang international law at ang UN Charter. Nakakatakda ring makipagpulong ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres sa sidelines na kanyang pagbisita. Dadalo rin ang Pangulo sa pagbubukas ng ika-70th session ng UN Commission on the Status of Women. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, inatasan ng Department of Energy and the Philippine National Oil Company na bumili ng hindi bababa sa 1 milyones na bariles ng diesel bilang strategic reserve ng gobyerno. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, direktiba ito ni DOE Secretary Sharon Garin upang matiyak na may sapat na supply ang bansa sakaling magkaroon ng biglaang pagkagambala sa pandaigdigang distribusyon naman ng langis. Ipinaliwanag ng Department of Energy na gagamitin ng PNOC ang sarili nitong pondo sa pagbili ng diesel na reserba at ibibenta ito sa mga kumpanya ng langis na walang patong kaya hindi inaasahang magdudulot ng dagdag presyo sa merkado. Target naman ng pamahalaan na makakuha ng supply mula sa mga bansa tulad ng South Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia at Canada upang mapalakas ang seguridad ng supply ng langis ng bansa. Samantala, ayon sa Department of Energy, ang pagbuo ng reserbang diesel ay hakbang upang maprotektahan ang ekonomiya at matiyak ang tuloy-tuloy na supply para sa transportasyon, logistics at iba pang mahalagang sektor ng bansa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panguling balita mga ka-Vice, mahigpit na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang patuloy na krisis sa gitnang silangan dahil sa posibleng epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa BSP, sinusuri nito ang posibleng epekto ng nasabing sitwasyon sa lokal na inflation at sa pangkalahatang galaw ng ekonomiya. Tinututukan din ng monetary authorities ang mga posibleng pagbabago sa pandaigdigang merkado na maaaring makaapekto sa mga presyo ng bilihin sa Pilipinas. Binigyang diin naman ng BSP na nananatili itong nakatuon sa layuning mapanatili ang matatag na ekonomiya at presyo ng bansa o presyo sa bansa. Dagdag pa ng Bangko Sentral na nananatiling mapagmatsyag ang Monetary Board sa mga paparating na datos sa ekonomiya, lalo na ang mga ulat kaugnay naman ng inflation. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.